gusto mo, Direk Daryl? Ang wasakin, si Bossing Vic Soto, wala kang alam. Ano ang sabi ko sa'yo? Bakit kailangan mo pa itong gawin? Ano ang iyong layunin? Kami po ay nag-file ng cyber libel case. Dahil marami pong nagtatanong kung ano pong reaksyon ko since lumabas itong issue nito. Ako'y nanahimik. Wala naman akong sinasagot. Sa mga taong nagtatanong, sa aking mga kaibigan, pamilya, a lot of people have been asking me, ano reaction mo? Eto na po yun. Ito na po yung reaction ko. Sabi ko nga, ito yung walang personalan ito. I just trust in our justice system. Ako'y laban sa mga irresponsibleng tao, lalo na pagdating sa social media. Boss, nagulat ka, January 1, New Year's, hindi pagpasok ng taon na? Hindi naman. Parang expected ko na yun dahil matagal na naman ito. Dami na finally parang hinahin nyo na ito after lumabas ng January 1 ng malicious teaser ng pelikula. Na-mention in your name. Kasi maraming nagtatanong sa akin kung anong reaction ko. Isa ka na doon. A lot of people have been asking me, what's your reaction? Ito na po yun. This is my reaction. So, ano man, may mga katanungan kayo, si Atty. Buko na sasagutin. Bilang isang, of course, kaligyan ng showbiz industry, gano'n ka naghanap, gumagawa tayo ng mga ganitong hakbang, pagka may ganitong mga lumalabas, that seems to be an attack to your person. Ako, wala naman akong personal. But I'm just against irresponsible people, lalo na sa social media. Kaya nga ako, hindi ako masagot in any social media o sa television o sa ano. I think this is the right venue to answer para sumagot sa lahat ng issue. And how are you supporting Bossing Off? Oh, all the way. All the way. No questions asked. Well, we saw na hindi mo binubura yung mga screenshot, no? Yung mga comments sa yung accounts. Yeah, so we have evidence of everything. Napakahalaga rin. Of course. How are you right now? Okay. We're okay. We're just praying, and of course we trust naman the justice system in the Philippines. Laban lang, bossing, no? Thank you po. Bossing Vic Soto, sinampahan ng cyber libel. 35 million pesos damage suit ang director na si Daryl Yap. Naghain ng reklamong 19 counts ng cyber libel at 35 million pesos damage suit ang Eat Bulaga TV host, comedian at actor na si Vic Soto laban sa director na si Daryl Yap ngayong araw ng Huwebes, January 9, dahil sa mga mapanira at malisyosong pahayag nito sa social media. Kaugnay ito ng teaser ng upcoming movie na The Best of Pepsi Paloma. Isinampa ni Soto ang 19 counts na reklamo ng cyber libel laban kay Yap sa Muntinlupa Regional Trial Court for willfully and deliberately posting several public, malicious and defamatory statements in respondent Yap's Facebook pages, tending to cause dishonest and damage to my reputation. Nagtungo si Bossing Vic Soto kasama ang asawa niyang si Pauline Luna sa Muntinlupa Regional Trial Court RTC upang isampa ang mga kaso laban kay Yap sa Office of the Prosecutor sa Muntinlupa. Ayon sa kampo ni Soto, ang naturang reklamo ay kaugnay ng teaser na inilabas kamakailan kung saan tahasang binanggit ang pangalan ni Vic na bilang nag-umano kay Pepsi Paloma. Bumwelta naman ang director ni si Daryl Yap sa reklamong inihain laban sa kanya ng actor at TV host na si Vic Soto. Napakalinaw naman ng teaser, maging ng caption nito. Nagsampa, inurong, lumaban, bumawi. Bakit? At sino bang nagsabi na ang tinutukoy ng title ng pelikula kong Trope 2025, The Rapist of Pepsi Paloma ay ang kliyente mo? Kayo lang. Kalayaan ng kahit sino ang magsampa ng reklamo.
Walang may monopolyo sa katarungan, lalo na sa katotohanan. Malaya ang sino man na magsampa ng reklamo para mas maging malinaw ang totoo. Dahil sa huli, katotohanan lang ang depensa sa lahat ng katanungan. Inurong ba ni Pepsi ang asunto? Ang sagot ay nasa litrato. Hindi ba napatunayan ang akusasyon ni Pepsi? Ang sagot ay nasa litrato. Pero nagsampa ba ng kasong si Pepsi laban kay Ang sagot rin ay nasa litrato. Nagsinungaling ba ang teaser? Ang sagot ay wala sa litrato. Ito ay nasa maraming lathalain. Ito ay nasa mga naburang video. Ito ay nasa mga lumang dyaryo. Alam ng mga nakakaalam noon at alam na ng mga nagtatanong ngayon. Delia, Pepsi, babalik tayo sa korte. Ang Pilipino sa sinihan. #Trope2025, The Rest of Pepsi Paloma. Nauna nang sinabi ng direktor na hindi pa siya sigurado kung magsusorry siya kay Vic matapos mabanggit ang pangalan nito sa teaser 1 ng pelikula. Saad niya sa kanyang Facebook post noong Lunes, Enero 6, about Sir Vic Soto. I'm not sure whether to offer an apology for his name being mentioned in the film. The truth, after all, is unapologetic. As a public figure tied to a public story, I believe there's an understanding that stories like this will inevitably resurface. My role as a filmmaker isn't to pass judgment or provoke. It's to tell the story as it happened with honesty and respect for the facts. I trust that those who will watch the film will see it for what it is, an attempt to shed light on a controversy that refuses to be forgotten. Anya. Sumikat si Paloma Odelia Dueñas Smith sa totoong buhay bilang isa sa soft drink beauties noong 1980s. Isa sa mga controversial na nangyari nung panahon na yun, nung kayo mga soft drinks beauty, ay yung na-involve yung TVJ, di ba, kay Pepsi Paloma. Oo. Anong alam mo dun sa kwento na yun? Kasi nga po, nung araw, nagkasama kami ni Pepsi sa isang bahay. Si Tito Ray po yung kumuha ng bahay na yon. Tapos nag-share kami ni Pepsi sa isang bahay. Then, nung po, syempre, lagi kami magkasamang dalawa, kahit saan. Basta para magkapatid na po kami, pero matanda po sa akin yung 2 taon na. Mukhang bata lang eh. Opo, mukhang baby. Then, nung nabanggit ko sa kanya yon na Pechay kasi tawag ko sa kanya kay Pepsi. Pechay, sabi ko, totoo ba yung sa inyo ni Tito Vic and Joey? Alin? Yung... Ha? Hindi alam mo naman si Tito Ray. Sabi, yung manager po namin si Ray de la Cruz. Parang hindi ka naman na dyan kay Tito. Sabi niya, lahat gagawin yan para lang sumikat tayo. Sabi niya. Kaya yun po talaga, ako mismo, ako ang magpo-proof niya na hindi totoo po yun. Siya mismo nagsabi kasi sa akin na hindi totoo. Tinanong mo ba siya kung bakit pumayag siya na magpagamit doon sa kwentong yun? Hindi na po. Basta natanong ko lang sa kanya yun. Kasi paborito ko rin po Tito Vic and Joey. Malaking balita yun di ba noong time na yun? Tanong ko sa kanya. May narinig ka ba kay Dr. Ray na sinabi tungkol doon sa pangyayaring yun? Wala naman po. Hindi siya nagano? Hindi kami pwede magtanong sa kanya. Basta kayong dalawa lang ni Pepsi nag-usap. May nabanggit pa bang iba si Pepsi sa'yo tungkol doon? Bukod sa sinabi niyang gawa-gawa lang ito ni Tito Ray? Wala na po. Basta yun lang pagtanong ko sa kanya, sabi niya, alam mo naman yung si Tito Ray. Oo. Meron daw bang hinihinging pera noong time na yun? Sa Tito Vic and Joey? Hindi ko na sir. Hindi. Hindi niya nabanggit. Hindi ko nabanggit. Wala siya nabanggit. Oo. Kailan kayo huli nakausap ni Pepsi? Kailan ba siya namatay? 85. Ilang taon siya na namatay siya? Bata pa, no? Bata pa po. 20 plus lang. Lagi niyang sinasabi sa akin noon, yun nga, parang gusto na niyang mamahinga. Sabi ko, bakit naman? Sabi, pagod na ako. Kasi nung minsan, umuwi kami sa Olongapo, sa bahay niya, sa nanay niya. Bumili pa kami ng lechon sa may, saan ba yun, Laloma, para lang ibigay sa nanay niya. Pagdating namin doon sa Olongapo,
Pinahiram kami Tito Ray ng kotse niya yung service namin. Pagdating namin doon sa nanay niya sa Olongapo, hindi kami pinapasok. Galit yung nanay. Galit. Tapos yung ginawa namin, umalis na lang kami. Ano nangyari sa pagkain? Ayun, dala-dala namin uli. Pepsi Paloma, frame up yun eh. Wala yun. Hindi nangyari yun. Hindi nga umabot sa doon kila Tito Vic and Joey yan. Di ba? Frame up ni Ray de la Cruz yan. Siya yung manager ni Pepsi Paloma. Close ni Pepsi Paloma si Coca Nicolas eh. O di yun ang katotohanan. Kung may binanggit si Pepsi Paloma, na siya yung saksi. Walang katotohanan may issue kay Tito Vic and Joey and Pepsi Paloma. Wala yun. Ako naman, sasabihin ko, ako ang saksi, walang katotohanan yun. Dahil sinabi sa akin, nireveal sa akin ni Richie Diorsi. At pinatutunayan ko yun, na walang katotohanan yung issue kay Tito Vic and Joey, yung issue kay Tito Vic and Joey at Pepsi Paloma. Kagagawa ni Ray de la Cruz yan. Patay na si Ray de la Cruz. Kasi gusto nila magkapere. Gagamitin niya yung mga talent niya. Sikat yung Tito Vic and Joey. O hanggang ngayon, ginagawa nilang issue eh. Di ba, wala pa yung Itbulaga. Nasa issue pa lang, nasa korte pa, nilalaban nila Tito Vic and Joey. Papasok na naman tong issue na, kasi di ba, may issue yan kay Pepsi Paloma nung araw. Tamo, bubuhayin na naman nila kung sino man yung mga vlogger na yan. Wala yan, walang katotohanan. Sapagkat ang katotohanan lang nagpapalaya sa tao. Meron pong isang pinagpipistahan na kwento ngayon ang ating mga kababayan. Ito yung clickbait na ginawa at inilabas, ipinost nitong si Direk Daryl Yap tungkol sa the rape of Pepsi Paloma. Ano ngayon ang lumalabas sa publiko na si Bossing Vic ang nang talaga? Ano ang gusto mo, Direk Daryl? Ang wasakin? Si Bossing Vic Soto? Wala kang alam. Ano ang sabi ko sa'yo? Bakit kailangan mo pa itong gawin? Ano ang iyong layunin? Siyempre kami pong tatlo ay maligayang ngayon at siguradong lahat ng dabarkad sa buong mundo ay napakasaya dahil kinatigan po ng Court of Appeals ang naunang desisyon ng Marikina Regional Trial Court na ang Tito Vic and Joey po ang tunay, lehitimo at legal na may-ari ng titulong Itbulaga! Ayan! Diba? Sabi nga ng iba, meron pang isang option sa Supreme Court. Pero mas marami nagsasabi, nako, mas malabo pa yan sa sabaw ng ginisang pusit. Ayun! Yun ang sabi nila, nako, hindi na mare-reverse yan sa Supreme Court. Kasing labo na yan ng sabaw ng pusit. Talagang Diba? wala ka na makitang diwalag. Oo, Itim yun, no? At saka napatunayan ng Tito Vic and Joey na kanila talaga lehitimo silang may-ari ng Itbulaga, ng titulo at hindi na maaaring gamitin pa ng kahit sino. Ang ganda ng buena manong tao ng TVJ. Inilaban nila ito ng todo-todo at alam nila yung kanilang ipinaglalaban ay nasa tama. Kaya naman hindi sila talaga bumitiw, di ba? Pero bukod po sa issue ng pagkatig po ng CA, ng Court of Appeals sa Marikina RTC, meron pong isang pinagpipistahan na kwento ngayon ang ating mga kababayan. Ito yung clickbait na ginawa at inilabas, ipinost nitong si Direk Daryl Yap tungkol sa plano niyang i-produce at gawin na pelikulang The Rape of Pepsi Paloma. Isang araw ay nag-text sa akin si Daryl. Sabi niya, Nanay, pwede ba kitang tawagan? Hihingi lang ako ng opinion mo at saka advice. Sabi ko, oo. Then nag-usap kami. Sabi niya, Nay, bakit kaya tinanggihan ng Viva itong pelikulang plano kong gawin? The Rape of Pepsi Paloma. Sabi ko, talagang tatanggihan ni Boss Vic Del Rosario yan. Dahil ang kanyang pakikipagkaibigan sa Tito Vic and Joey ay malalim pa sa alam mo. Ang singing career, ang recording career ng Tito Vic and Joey ay nagsimula sa Vicor kay Boss Vic. Di ba? So, malalim talaga. Malalim. Hindi niya talaga papayagang siya pa ang maging dahilan para na-produce at lumabas itong pelikulang ito. Sabi ko sa kanya, Direk, bakit gusto mo pang ilabas ito? Itong The Rape of Pepsi Paloma na sinasabi mo. Mismo si Coca Nicolas sa isang panayam ay sinabi niya na walang katotohanan yan. Ang dating manager namin ang gumawa niyan. Ang namayapang si Dr. Ray de la Cruz para pag-usapan at mabuhay ang karera. Pangalawa, kwentong kotsero po ito mga kachika. Isipin ninyo, sabi ni Direk Daryl ay menor de edad si Pepsi Paloma nang siya
Diba? Nung po mga panahon na yon, kapag ka ikaw ay nang rape ng minor de edad, habang buhay po yan. Habang buhay na kulong yan. Oo. Bakit po namayagpag pa rin ang Tito Vic and Joey sa mundo ng telebisyon at pelikula nang wala namang kaso? Kaya ito po ay isang urban legend na tinatawag. Isang kwentong kotsero na wala namang naniniwala pero pinasubok para wasakin sila sa publiko. Pinag-usapan ng gustong tong trailer na ito. At kasi may name Teaser. may pangalan talaga ni Vic Soto. Kaya ikaw ano to? Alam mo, una kong naisip, bakit ngayong mga panahon ito inilabas ni Direk Daryl Yap ang teaser na yan? Una, The Kingdom. Sikat na sikat. Kumikita, matagumpay. Wawasakin si Bossing Vic. Hindi siya kikibo dyan, hindi niya i-dignify ang kwento na yan. Pero nakapanira ka na, Direk Daryl Yap, ng isang pamilya, ng mga kaibigan ni Bossing Vic Soto at mga kasamahan. Binanggit mo pa ang pangalan. Ano ngayon ang lumalabas sa publiko na si Bossing Vic ang nang talaga dahil ang sagot noong tinanong ni Alhar ay nirape ba ni Vic Soto? Di ba ganon? Acting na acting din Sige. Kunwari, ikaw na si Gina Lahar, di ba? Okay. Tatanungin mo ako, di ba? Totoo ba na nirape ka ni Vic Soto? Isipin mo yan, walang respeto. Ako, ang tingin ko kay Direk Daryl Yap ay isang witty director. Natutuwa ako sa kanyang mga atake paminsan-minsan. Pero this time, hindi mo ako kasama sa gusto mong palabasin. Ano ang gusto mo, Direk Daryl? Ang wasakin si Bossing Vic Soto dahil sa tagumpay ng The Kingdom? Anong gusto mo? Ang wasakin din ang nalalapit na pagkandidato ni dating Senate President Tito Soto? Kaya mo to pinalulutang? Ang wasakin mo rin ang imahe ni Joey De Leon? Ano? Ano ang gusto mong palabasin dito? At ikaw pa siguro ang isa sa pinakahuli na maaaring maglatag ng kwento ni Pepsi Paloma kahit pa magkababayan kayo sa Olongapo. Wala kang alam. Ano ang sabi ko sa'yo? Bakit kailangan mo pa itong gawin? Ano ang iyong layunin? Kasi ganito, pinag-usapan to. Oo, pinag-usapan, pero ang tanong, pinaniwalaan ba? Ayun. Diba? Yun eh. Tama. Maraming tanong dito kasi magmula nang lumabas yung teaser na ito, yung mga natutulog na imahinasyon. Nagising talaga kahit na sino makapanood na walang alam sa kwento, magiging tutok dito sa kwentong ito. Totoo. Yan. Kaya ang paglalatag ng kwento, meron po yung limitasyon. Aba, huwag namang magsulat ng kwento nang dahil lamang sa personal na kagustuhan at atake. Meron tayong tinatawag na respeto sa ating kapwa. Dapat nandoon pa rin yun. Hindi nawawala. Matindi ito. Ewan ko kung paano tatanggapin ni Bossing Vic Soto na binanggit ang pangalan niya sa isang senaryong hindi maganda talaga at makawawasak sa kanyang pangalan kung paniniwalaan. Diba? Correct. Nakakalungkot. Nakakaloka lang, bakit naman si Direk Daryl Yap, di ba? Nung panahon ba yun, talaga natin 1982, buhay na ba siya? Ewan ko kung ano mang edad siya ngayon, wala na akong pakialam kung kailan siya isinipot sa mundo. Ang sa akin, yung respeto sa ating kapwa. Okay lang, director ka, gumagawa ka ng mga pelikula, sumusulat ka. Pero sana, yung linya ng respeto sa kapwa, huwag mo namang kalilimutan. Yun lang naman yun di ba? Ikaw nga, nirespeto ka sa kabila ng mga pinaggagawa mo pag panahon ng eleksyon. Ay, oo. At saka sino magpo-produce ngayon nitong pelikula mo, The Rape of Pepsi Paloma? Tinanggihan ng Viva Films. Tinanong mo pa ako, ano kaya ang dahilan? Anong basa mo, nanay? Bakit ito hindi tinanggap? Sabi raw kasi ni Boss Vic Del Rosario, humanap ka na lang na ibang producer. Huwag kami. Hindi ko to ipoproduce. Andun yung respeto, di ba? Yung importansya, yung pagpapahalaga sa isang pinagsamahan at pagkakaibigan. Kaya, Direk Daryl, magmumugka at baka sakaling gumanda-ganda ang pananaw mo sa buhay. Hindi tama yan. Mangwawasak ka ng tao nang hindi alam ng publiko kung ano ang iyong gustong mangyari. Oo, biriin mo, isang araw yata 15 million views. Kaya nga Ang daming na. Ganon ka-interesado. Ano pa yung nabasa mo na Ay, maraming nagko-comment na doon, di ba? Na tapos sinasagot ni Direk. Talagang, sinasagot niya wala talaga. Oo, na parang sabi niya, wag na kayong mag-react na mga kasamahan ni Pepsi Paloma dahil hindi ko naman ikukwento kung ano yung mga pinaggagawa nyo noon, yung pagdudrug
yun noon. Mga ganun. Kaya ito nagko-comment sa kanya, sinasagot talaga ni Direk Daryl. Talaga para lang mapag-usapan talaga. Nagwagi talaga siya sa goal niyang mapag-usapan talaga. Ito yun eh. Clickbait. Yung Ang clickbait, ano ginawa lang para makakuha ng atensyon ng publiko? Paano yung winasak na pangalan? Wala na. Paano si Bossing Vic Soto na ipinagsigawan pa na ng kay Pepsi Paloma? Ano ngayon ang mangyayari? Di ba? Ngayon, ang pangyayari ngayon dyan, panonoorin ngayon ng mga taong nakanood ng 15 million views kung ano ang laman ng pelikula. Sino ang magpo-produce? Yan ang katanungan ngayon. Yun ang- Ang magpo-produce yan ay katulad lang din ni Direk Daryl Yap na merong layuning wasakin ng mga pangalan. Yun lang yun. Wala nang iba pa. Oo, at Yun lang. Marami na rin nagko-comment dito na mga broadcasters, mga marami rin. Katulad na si Iga, nag-comment na rin. Nasabi niya, Si Batang Manila po, Ang dami. bigay na rin. Oo. Si Chris Ulo. Oo. Di ba? Ano wasakin ng Tito Vic and Joey? Alam mo naman, namuog na itong trio na ito. Alam mo kung gaano karaming Pilipino ang kanilang pinaligaya sa kanilang atake ng komedya. At alam mo rin kung ano-ano na ang narating nila sa buhay. Pero gusto mong harangan, gusto mong wasakin, kung gusto mong palabasin, Direk Daryl Yap, na ikaw ang pinakamatalinong direktor, ikaw ang pinakamagaling na manunulat ng mga istoryang ganito, ano mangyayari sa ganyang adhikain mo? Hindi tama yan. Hindi tama yan. Magkaroon ka ng respeto sa kapwa mo. Yun lang yon. At saka natapos na yun eh, di ba? matagal ng ilang Tagal taon na ang yung lumipas. tapos yan, Saka yung kay Bossing Vic Soto, masyado kong naapektuhan, lalo na ang mga Dabar Cats, dahil binanggit yung pangalan. Oo. At ang senaryo ay di ba? Ginising niya ang kamalayan ng mga Pilipino na si Bossing Vic Soto, ang Tito Vic and Joey ay mga walang hiyang tao. Yun yun. Sino ang walang hiya? Yung mga tao na tinutukoy mo o yung nagpapalabas na walang hiya sila? Yun lang ang aming katanong. Kakaloka talaga. Kakawindan talaga yan. Oo. Nagbagong bigla ang pananaw ko kay Direk Daryl Yap. Witty director, sabi ko pa naman, di ba? Pero, Mahusay na director. ano kaya itong gagawin niyang ito? Ano ang kanyang layunin? Yung motibo. Yung motibo ang mahalaga dito. Ano yun? At saka alam mo, kahit anong panggagawin niya, kahit mag-sorry pa siya, kahit kung maghihingi pa siya ng paumanhin sa mga taong na naibanggit doon katulad ni Vic Soto, ay damage has been done. Napanood na ng lahat, Wasak diba? na ang Wasak pangalan na, oo. na sana ay hindi naman pinaniniwalaan talaga. Mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa mga susunod na video updates. Maraming salamat po.